Iho, ikaw ang panganay kong anak. Sana naman mapagbigyan mo kung magkaroon ka na ng asawa at bumuo ng sarili mong pamilya. Mahinahon na wika ni Don Antelmo Ranchero sa kanyang panganay na anak na si Gonzalo. Marahang bumuntong hininga si Gonzalo sa sinabi ng ama. Wala itong tigil sa pagsasabing kailangan na niya mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Ngunit wala pa sa plano at isipan ni Gonzalo ang ganoong bagay. Mas focus siya sa pagpapatakbo sa kanilang rancho at iba pang negosyo. Papa, sinabi ko naman sa'yo, I'm not into a relationship. I'm still busy managing our businesses. Ano pa ang oras ko para maghanap ng babaeng pakakasalan? May iritasyon sa boses na wika ni Gonzalo sa ama. Kung babae lang ang problema mo, marami akong pwedeng ireto sa'yo. And about our businesses, may mga kapatid ka naman eh. They can replace you in the meantime, iho. Papa, can you give me time to think about it? Hindi po minamadaling pag-aasawa. I still believe in love. Kung walang matibay na pundasyon ng isang relasyon, mabilis lang yung masisira. Hayaan niyo muna ako, okay? Pakiusap ni Gonzalo sa kanyang ama. Excuse niya lang ang pagmamahal para tigilan na siya ng ama niya. Malalim na napabuntong hininga si Don Antelmo. Wala itong nagawa kundi ang tumango sa sinabi ng anak. Nag-iisip din ang Don kung paano mapapao ang panganay na anak sa kahilingan nito. Sige, kung yan ang gusto mo anak, hahayaan mo na kita sa ngayon. At sana lang, hindi matagal ang paghihintay ko. Matanda na ako at kailangan ko makita pang magiging apo ko sa'yo. Mahinang wika ng Don sa anak. Huwag kayong mag-alala, Papa. Dahil lang masamang damo, matagal mamatay. Pabirong wika ni Gonzalo sa ama. Ay, lokong bata ka. Sinong masamang damo? Malakas nang tumawang si Gonzalo. Sige na po, Papa, at magpahinga na kayo. Alis na ako at marami pa akong gagawing trabaho sa opisina. Paalam ni Gonzalo sa kanyang ama na tinunguan lamang naman ng Don. Samantala, si Bernadette Escosar ay isang dalagang may munting pangarap na gustong maabot. Isa siyang tagapangalaga ng kambing sa isang maliit na kambingan sa kanilang bayan. Mahirap makapaghanap ng trabaho sa bayan nila, lalo na't isa lang siyang high school graduate. Kahit sa maliit na kinikita sa pag-aalaga ng kambing ay masaya na ang dalaga. Malaking tulong na yon para sa kanyang mga magulang at dalawang kapatid na nag-aaral sa high school. Good morning! Maayos ba ang tulog niyo mga kambing ko? Malambing na bati ni Bernadette sa kanyang mga alagang kambing. Napangiti ang dalaga ng malapad nang mag-ingay ang mga kambing niya. Salamat sa pagbati niyo. Ngayon ay sisimulan ko ng pagpapakain sa inyo, okay? Maging mabait kayo sa akin ngayon dahil sariwang damo at masustansya ang inyong kakainin ngayon. Kausap ni Bernadette sa kanyang mga inaalagaang kambing. Nagkaingay ang mga kambing, wari natutuwa sa kanyang sinabi. Oh Bernadette, nandito ka na pala. Sabi ni Mamang, puntahan mo raw siya mamaya kapag natapos mo ng pakainin ng mga kambing. Imporma ng anak ni Mamang Helen na si Ryan. Oh, bakit daw? Minsan lang yun magpatawag sa akin kung hindi importante eh. Nagtatakang tanong ni Bernadette. Nakibit-balikit naman si Ryan. Puntahan mo na lang mamaya si Mamang. Kayong dalawa na lang ang mag-usap. Sige na, alis na ako at kailangan ko pa magtrabaho. Paalam ng binata sa baylayas. Napaisip tuloy ang dalaga kung ano ang mahalagang sasabihin ng may-ari ng maliit na kambingan na kanyang pinapasukan. Masayang pinakain ni Bernadette ang mga kambing. Pagkatapos ay nilinis niya ang kulungan ng mga to. Nang sumapit ang tanghaling tapat, ay ibinalik na ng dalaga ang mga kambing sa bahay ng mga ito. Oh, dito na muna kayo mga babies, okay? Pupuntahan ko lang yung amo ko. Pakabait kayo ha? Paalam ni Bernadette sa mga inaalagaang kambing. Para namang may isip ang mga kambing at tinugon ng sinabi ng dalaga. Pagpasok sa may kalakihang bahay ay binundol ng kaba si Bernadette sa hindi malamang dahilan. Nagtungo siya sa kusina. Alam niyang nandun si Mamang Helen. Bernadette, nandito ka na pala. Maupo ka. Ayan ng ginang sa dalaga. Mabilis namang sumunod si Bernadette sa ginang. Mamang, bakit niyo po ako pinatawag? Mahina nitong tanong. Saglit na tumigil sa pagkain ng ginang at tiningnan ng dalaga. Isang beses itong bumuntong hininga. Iha, alam ko na pamahal na sa'yo mga inaalagaan mong kambing. Ngunit papalugin na ang negosyo namin at bala ko na itong ibenta. Luluwas na rin kami sa lungsod kaya maging itong bahay ay ibebenta ko na rin. May lungkot na wika ni Mamang Helen sa dalaga. Bigla namang nanlumo si Bernadette. Wala na siyang trabaho at hindi niya alam kung paano pa matutustusan ang pangangailangan ng kanyang mga nakababatang kapatid. Pilit niyang initian ng ginang. Ganun po ba? Wala naman po akong magagawa kung pagbibili niyo ang negosyo niyo. Hayaan niyo na lang po muna ako makapagpaalam sa mga kambing. Napamahal na rin po kasi sila sa akin.
Pinipigilan ni Bernadette ang maiyak. Ayaw niya kasing maawa ang ginang sa kanya. Sige, walang problema. Ibibigay ko na rin ang huli mong sahod. Sana makatulong kahit papaano sa mga pangangailangan ng pamilya mo. Maraming salamat po. Sige po, mauna na ako. Tumayo si Bernadette at palungkot na tiningnan ng ginang. May kinuhang sobre si Mamang Helen at iniabot sa dalaga. Heto ang sahod mo. Salamat po, Mamang Helen. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat din, Iha. Mag-iingat ka rin. Wika ni Mamang Helen sa dalaga. Tinungo ni Bernadette ang mga kambing. Umiiyak siya habang isa-isang niyayakap ang mga kaibigang kambing. Magpakabait kayo sa bago niyong amo, ha? Kumain kayo ng marami at huwag niyo akong mamimiss. Dahil hindi ko rin kayo mamimiss. Pero mahal ko kayo. Bye-bye. Paalam ni Bernadette sa mga kambing na napamahal na sa kanya. Umuwing may lungkot sa puso si Bernadette dahil wala na siyang trabaho bukas. Maghahanap na naman ng dalaga ng mapapasukan. Ipinapanalangin niya na sana ay makahanap siya kaagad ng trabaho. Sa Rancho Antelmo, nagkakagulo ang mga tao roon. Inatake kasi sa puso ang Don at mabilis na isinugod sa malaking ospital sa bayan. Mabuti na lamang at naging maayos ng kalagayan ng Don. Papa, magpahinga po muna kayo. Magpagaling at magpalakas. Wika ni Gonzalo sa ama. Iho, iisa lang ang kahilingan ko bago ako mawala. Ang makita kang ikinakasal sa isang babae. Yun lang anak. Sana matupad mo yun. Mahina ang boses na hiling ng Don sa anak na panganay. Papa, sige po. Gagawin ko ang kahilingan niyo, gumaling ka lang. Isang ngiti ang kumuwala sa labi ng Don. Maraming salamat anak, napakabuti mo. Take a rest pa. Dadalaw po kami ng iba ko pa mga kapatid bukas. Oo, magpapahinga na ako. Ipinikit na ng Don ang mga mata. Isang buntong hininga naman na pinakawalan ni Gonzalo bago lumabas sa silid ng kanyang ama. Hindi makatulog si Gonzalo kinagabihan dahil iniisip niya kung paano makakahanap ng babaeng kayang ipakilalang fiancé sa kanyang mga magulang. Oh, anong iniisip mo? Tanong ni Sergio sa kapatid. Si Sergio ang pangalawang anak ni Don Antelmo. Iniisip ko lang ang kahilingan ni Papa. He wanted me to marry a girl. Wala naman akong girlfriend at wala rin akong balak na maghanap. I'm busy with our expanding business. Kwento ni Gonzalo sa kanyang kapatid. It's easy. Bakit hindi ka nalang magrenta ng babae? Bayaran mo ang serbisyo niya para wala kang problema. Ayan lang naman ang naisip kong paraan kung ayaw mo ng commitment. Suggestion ni Sergio. Maganda yung plano mo. Mukhang papasa dyan sa sekretary mo. Pwede ko ba siyang hiramin sa'yo, bro? What? Si Lou? No, hindi bagay sa kanyang role na yan. Wala yung emosyon, malamig pa sa yelo. Kaya it's a no, big brother. Ang sabihin mo, may gusto ka sa kanya. Ha? Wala Di ko siya type. Sabi mo yan Sige na, pag-usapan na lang natin yan bukas. Gusto ko muna magpahinga para gumana ang utak ko. Matulog ka na rin at dadalawin natin si Papa bukas sa ospital. Paalam ni Gonzalo kay Sergio. Good night, bro. Good night. Sagot naman ni Gonzalo. Pumanhik na ang binata sa kanyang silid at natulog. Sa bahay ni na Bernadette, nagpaalam ang tatay niya na bibili ng pagkain. Medyo maulan kaya naman nag-aalala si Bernadette para sa kanyang ama. Nay, sundan ko po muna si tatay. Medyo nagtatagal na po kasi siya Dapat kanina pa yun nakabalik. Paalam ng dalaga sa kanyang ina. Sige anak, nag-aalala na rin ako sa iyong ama. Dala ang payong ay binaybay ni Bernadette ang maputik na daan papunta sa labas kung saan may tindahan. Nakita niyang nagkakagulo ang mga tao roon. Bernadette, yung tatay niyo na hit and run. Malakas na balita ng kapitbahay nila. Mabilis na tinungo ni Bernadette ang kanyang ama. May ambulansya na at isinakay na ang tatay ng dalaga. Sinong kaanak nitong biktima? Tanong ng driver ng ambulance. Agad na lumapit ang dalaga. Ako po ang anak. Mabilis niyang sagot. Sumama ka sa amin sa ospital. Wika ng lalaki. Mabilis namang sumakay ang dalaga. Dahil hindi sapat ang kagamitan sa maliit na ospital sa bayan, ay sa private hospital dinala ang ama ni Bernadette. Hindi alam ng dalaga kung paano mababayaran ang bill ng ospital kung sakaling maging maayos na ang kanyang ama. Sumasakit ang ulo niya sa kakaisip sa bayarin. Kakatanggal pa lang niya sa trabaho. Hindi na siya pwedeng umutang kay Mamang Helen. Kinabukasan ay nagising si Bernadette na gutom. Hindi siya nakapaghapunan kagabi dahil sa pagkataranta sa nangyari sa tatay niya. Tiningnan niya ang kanyang wallet at 50 pesos na lamang ang laman niyon. Napabuntong hininga ang dalaga at muling tiningnan ng amang nakaratay sa hospital bed.
Lumabas si Bernadette para bumili ng pagkain nang may madaanan siyang dalawang taong nag-uusap. Parang may sariling isip ang kanyang paa at humakbang ito papunta sa likuran ng kotse kung saan niya maririnig ang usapan. Ano? Nakaisip ka na ba kung sinong babae yung pwede mong rentahan ng serbisyo para magpanggap na mapapangasawa mo? Tanong ng isang lalaki. Kumunot ang noon ni Bernadette at patuloy na nakikinig sa usapan ng dalawang lalaki. Wala pa eh. Wala naman akong kilala mga babaeng pwedeng rentahan. At baka magkamali ako sa pagpili. Mapikot pa ako. Wika naman ng isang lalaki. Ano ka ba? Maraming pabayag sa gusto mo. Babayaran mo naman siya ng 2 milyon eh. Malaki na yun para sa pagrerenta ng serbisyo niya. Nalaki naman ang mga mata ni Bernadette sa narinig. Naisip niyang i-grab na ang opportunity na yon. Maganda naman siya kaya pihadong papasa siya. Kailangan niya ng pera at kailangan naman ng lalaking yun ang rerentahang babae para sa serbisyo niya. Hindi na nag-isipan ng mabuti si Bernadette at biglang lumabas sa pinagkukublihan niya. Lumapit siya sa dalawang nagagwapuhang mga lalaki. Ako pwede akong rentahan para sa serbisyong sinasabi niyo. Agad na presenta ni Bernadette sa dalawang lalaki na nagulat sa paglabas niya. Nagkatinginan sina Gonzalo at Sergio. Sino ka ba? At bakit nakikinig ka sa usapan ng may usapan? May iritasyon sa boses na tanong ni Gonzalo sa dalaga. Napayoko si Bernadette sa sinabi ng gwapong binata. Nag-angat ng paningin si Bernadette at muntikan na malaglag ang puso niya dahil sa gwapong lalaking kaharap. Para itong nililok ng isang magaling na manglililok. Makapal na kilay, mahahabang mga pilik mata, at mga mata nito ay para bang hihigupin ng buo mong pagkatao. Matangos ang ilong, may mapupulang labi. Ang panga nito ay nagsusumigaw sa pagiging maangas. May mumunting buhok sa panga nito. All in all, perfect ang binata. Nakanganga si Bernadette habang nakatitig sa gwapong binata. Hoy, gising! Natulala ka na dyan. Tinatanong ka kung sino ka. Bukaw ni Sergio sa dalaga. Ha? Ako si Bernadette. Pasensya na kung nakinig ako sa usapan niyo. Pero kailangan ko kasi ng pera at nasa ospital ng tatay ko. Kailangan niyo rin naman ng rerentahang babae para magpanggap ka mo, hindi ba? Kaya kung pwede, ayoko na lang. Pahayag ni Bernadette sa dalawang binata. Muling nagkatinginan sila Gonzalo at Sergio. Seryoso ka ba? Kaya mo kayang ipapagawa namin sa'yo? Tanong ni Gonzalo. Mabilis na tumangot-tango si Bernadette. Oo, kayang-kaya ko. Lahat kaya kong gawin para sa 2 milyon. Sabi pa ni Bernadette. Tumingin si Gonzalo sa kapatid. Mauna ka na sa itaas, susunod na lang ako. I want to talk to her. Utos ni Gonzalo kay Sergio. Tumango naman si Sergio at isang beses pang tiningnan si Bernadette bago tuluyang umalis. Let's talk inside my car. Maotoridad na utos ni Gonzalo kay Bernadette. Nalaki naman ang mga mata ng dalaga. Hoy, baka may gawin ka sa aking masama ha? What do you think of me? Masamang tao? Ano, papasok ka ba o hindi? Dahil maghahanap ako ng ibang babae na rerentahan ng serbisyo sa halagang 2 milyon. At kung ayaw mo, you may leave. Suplad ng pahayag ni Gonzalo sa dalaga. Napanguso naman si Bernadette dahil sa sinabi ng binata. Napatitig si Gonzalo sa nakangusang labi ni Bernadette. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan at bumilis ang pintig ng kanyang puso. Sige na nga, papasok na ako, sabi ni Bernadette. Tumikim si Gonzalo at humakbang para buksan ang passenger seat. Pumasok kaagad si Bernadette at baka magbago ang isip ng binata at maghanap pa ng iba. Pumasok na rin si Gonzalo sa loob ng sasakyan. I will interview you first bago kita tanggapin, sabi ni Gonzalo. Walang problema sa akin yun. Maagap na sagot ng dalaga. Good. Bernadette, right? Oo, ako si Bernadette Escosar. 24 years old at single ako. Walang sabit. Single ka talaga? Oo, never been touched, never been kissed. Tumikim ulit si Gonzalo nang mapatitig sa labi ni Bernadette. That's good to hear. Walang sabit, walang problema. Ganito ang gagawin mo. Magpapanggap kang fiancé ko sa harapan ng aking pamilya. Sa rancho ka rin titira pansamantala. Ayos lang ba sa'yo yun? Tanong ni Gonzalo. Teka, ako magpapanggap na fiancé mo? So magiging soon-to-be bride mo ko? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Bernadette sa binata. Oo, tama ka. Pero don't worry, hindi naman tayo ikakasal. Kailangan ko lang na may magpanggap na mapapangasawa ko. At saka hindi tayo sa iisang silid matutulog. Malaki ang mansyon at maraming guest rooms doon. Pwede ka mamili kung saan ka matutulog. Wow, ang yaman niyo pala. Teka nga, ano bang pangalan mo? I am Gonzalo Ranchero, 29 years old, and I am ano?
I am waiting for someone I love. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Bernadette ang binata. Kaya ka ba nagre-renta ng serbisyo dahil may mahal kang hinihintay? Oo, ganun na nga. So my number one rule is don't fall for me. Dahil hindi kita kayang saluhin, Bernadette. Nako, wag ka mag-alala at hindi naman kita type at hindi ako madaling ma-fall, no? Aabot ba ako sa edad na to na walang jowa bells kung madali akong ma-inlove? At saka ang layo ng agwat natin. Isa kang ranchero, isa sa mayamang pamilya rito sa lugar natin. Ako, isang hamak na nagpaparenta ng serbisyo para sa pera. Sino ba ako para... Ang sabi ko lang, huwag kang ma-inlove sa akin. Bakit ang dami mo ng dada? Ay, sorry naman. Baka kasi isipin mo na maghahabol ako sa isang katulad mo. Kaya mabuti nang magkalinawan tayo. Good. I like your attitude. So it's a deal. Magpapagawa ako ng kontrata. After you signed it, babayaran ka agad kita. Deal? Pahayag ni Gonzalo sabay lahad ng kamay niya sa dalaga. It's a deal. Nakangiti na wika ni Bernadette at inabot ang kamay ni Gonzalo. Biglang nakaramdam ng bulta-bultahing kuryente ang dalaga nang maglapat ang balat nila ng binata. Kaya mabilis nitong inagaw ang kamay niya na hawak ni Gonzalo. May cellphone number ka ba? I will contact you this afternoon to sign our contract agreement. Pahayag ni Gonzalo. Wala kasi akong cellphone eh. Nahihiyang wika ni Bernadette. What? Paano kita makokontak niyan? Magkita na lang tayo rito mamaya. No, hindi pwede. Here, gamitin mo muna ang cellphone ko. Ako na lang ang tatawag sa'yo mamaya. 062394. Yan ang password ng phone ko. Wika ni Gonzalo sabay abot ng cellphone nito sa dalaga. Ha? Ako muna ang gagamit dyan? Ang mahal-mahal niyan eh. Baka masira ko lang. Alanganin na pahayag ng dalaga. Kinuha ni Gonzalo ang kamay ng dalaga at inilagay nito ang phone nito sa palad ni Bernadette. Huwag ka na magprotesta. Anyways, may valid ID ka bandala. Kailangan ko yun para sa contract agreement natin. Valid ID? Meron naman. Teka muna at kukunin ko. Kinuha ni Bernadette sa loob ng kanyang wallet ang kanyang ID at inabot sa binata. Pagkaabot ng ID ng dalaga, ay siya namang pagkalam ng sikmura ni Bernadette. Nahihiyang napahawak siya sa kanyang tiyan. Are you hungry? Tanong ni Gonzalo sa dalaga. Aha, hindi no. Hindi natapos ni Bernadette ang sasabihin niya nang muling tumunog ang tiyan niya. Mahina naman tumawa ang binata. Napayuko ang dalaga dahil sa kahihiyan. Huwag ka nang mahiya. Let's grab some breakfast. Treat ko. Hindi pa rin naman ako kumakain ng breakfast eh. Aya ni Gonzalo kay Bernadette. Tumango na lang ang dalaga. Sa isang class na restaurant sila nagpunta. Napatingin tuloy ang dalaga sa suot na damit. Tumingin siya kay Gonzalo. Hindi naman bagay ang damit ko sa ganyan kagandang restaurant eh. Nahihiya niyang pahayag. Nilingon siya ni Gonzalo at pinasadahan ng tingin. Walang masama sa suot mo. Tayo na, ako naman ang kasama mo. Walang nagawa si Bernadette kundi ang sumunod sa binata. Gutom na gutom si Bernadette kaya nakalimutan niyang nasa harapan siya ni Gonzalo. Sunod-sunod ang pagsubo niya ng pagkain sa bibig. Hey, dahan-dahan at baka mabilaukan ka niyan. Paalala ng binata kay Bernadette. Inabot ng dalaga ang tubig at ininom yun. Naubos niya ang pagkain nasa harapan niya. Pinunasan niya muna ang gilid ng kanyang labi. Pasensya na at gutom na gutom talaga ako. Kagabi pa akong walang kain eh. Paliwanag ni Bernadette sabay dikhay. Oops, sorry. Hindi nang paumanhin ng dalaga. Namamanghang tiningnan siya ni Gonzalo. It's okay. Anyways, ano bang nangyari sa tatay mo? Bakit nasa ospital siya? Tanong ng binata. Nahitan rin siya kagabi. Ayun, inoperahan. Hindi naman kami mayaman kaya wala akong pambayad sa ospital. Don't worry. Ako na bahala sa hospital bill ng tatay mo. Basta we should act like a real couple. Yung sweet at mahal na mahal ang isa't isa. Hala, salamat naman kung ganun. Huwag kang mag-alala at magaling naman ako sa kahit na anong bagay. Good. Nagpa-take out na din ako para sa tatay mo. Let's go. Aya na ng binata sa dalaga. Mabilis namang sumunod si Bernadette. 2 plastic bag ang dala ng binata nung lumabas sila sa restaurant. Para yun sa tatay ni Bernadette. Masayang nanalangin ang dalaga sa Diyos. Salamat Panginoon ko at ako'y ginabayan niyo at binigyan ng biyaya. Amen. Taimtim na dasal ni Bernadette. Pagdating sa parking lot ng hospital ay bumaba na si Bernadette. Maraming salamat talaga Gonzalo. Utang ng loob ko to sa'yo. Sinserong pasasalamat na dito. Huwag mo akong pasalamatan. Bayad ko to sa serbisyo mo. Kahit na, salamat pa rin. At itong cellphone mo,
Iingatan ko to at ibabalik ko kaagad sa'yo. Don't think about it. Sige na, puntahan mo na ang iyong ama at baka naghihintay na sa'yo. And wait, ano nga pala ang pangalan ng tatay mo? Ben Esposar. Noted. I will call you after lunch para pirmahan ang contract agreement natin. Paalala pa ng binata. Okay, bye. Nakangiti namang paalam ni Bernadette sa binata. Patakbong pumasok sa loob ng ospital ang dalaga at dala-dala ang pagkaing binigay ni Gonzalo sa kanya. Habang si Gonzalo naman ay namamanghang nakatingin kay Bernadette. Ngayon lang ito nakakita ng ganoon kagandang babae at may ginuntuan pang puso. Lahat ay gagawin para sa pamilya. Hoy, natulala ka na dyan bro. Maganda, hindi ba? Tanong ni Sergio na kararating lang din at nakita kung paano tumitig ang kapatid sa dalaga. Tumigil ka nga dyan. Hindi ko siya type. Saway na wika ni Gonzalo sa nakababatang kapatid. Talaga? Hindi mo siya type? So, pwede ko siyang ligawan. Pangiinis ni Sergio kay Gonzalo. Gusto mong sabihin ko kay Luyan? Oh, paano nasali si Lu sa usapan? Dahil may tinatago kang pagtingin sa kanya. Wala no, hindi ko siya type. Wala man lang ekspresyon ng muka. Kapag nakikipag-usap ako, parang nakikipag-usap lang ako sa bato. Sabi mo yan talaga ha? Oo nga. Tayo na nga't kanina ka pa hinahanap ni Papa. Saan ka kasi nagpunta? Tanong ni Sergio at nagsimula na silang maglakad papunta sa elevator ng ospital. Kumain lang kami ng almusal. Sagot ni Gonzalo. Oh, bago yan ah. Tumigil ka na nga. Ang dami mong tanong. Saway ni Gonzalo kay Sergio. Isang ngisi lang ang ibinigay ni Sergio sa kapatid. Dinatnan ni Bernadette ang kanyang ina sa loob ng silid ng kanyang tatay. Nay, bakit nandito kayo? Tanong ni Bernadette sa ina. Nabalitaan ko ang nangyari sa tatay mo. Paano na to ngayon? Wala tayong pambayad sa ospital. Nawalan ka pa ng trabaho. Problemadong wika ng nanay ng dalaga. Nay, huwag niyo na pong isipin yun. Nakagawa na ako ng paraan. Anong paraan, Bernadette? Nakapasok ako bilang katulong sa mansyon ng pamilyang ranchero. Nag-advance ako para pambayad sa ospital. Kaya, Nay, makabuko sa isang mansyon na muna ako titira at magsisimula na magtrabaho. Pagsisinungaling ni Bernadette sa kanyang ina. Talaga? Salamat sa Diyos anak at nakapasok ka bilang kasambahay nila. Magpakabait ka roon ha at aalagaan mo ang sarili mo. Bili ng ina ng dalaga. Opo, Nay. Basta kayo nang bahala kay tatay at sa mga kapatid ko. Makakaasa ka, anak. Niyakap ni Bernadette ang kanyang ina. Kinabukasan ay pumirma na nga si Bernadette ng kasunduan nila ni Gonzalo. Ibinigay rin ng binata ang pera sa dalaga. Nagpaalam muna si Bernadette sa kanyang nanay at tatay. Nagbigay rin siya ng pera para sa pagpapagumot ng kanyang tatay at sa pang-araw-araw na gastusin ng mga ito. Nakasakay na si Bernadette sa sasakyan ng binata. Gonzalo, paano ang mga gamit ko? Kukunin ko pa sana sa bahay. Wika ni Bernadette sa binata. Huwag ka na mag-abala pa, bibili na lang tayo ng mga gamit mo sa mall. Baliwalang sagot ni Gonzalo. Aha? Bibili tayo sa mall? Ang mamahal dun eh. Sa Tianggi na lang mas mura pa ang mga damit dun. 1,000 ko marami na akong mabibili. Protesta niya. Ako ang magbabayad kaya huwag ka mag-alala. Ano? Huwag na, nakakahiya naman sa'yo. Ang laki na nga nang ibinayad mo sa akin eh. Remember this, Bernadette. Magiging asawa na kita. You are my soon-to-be bride. Kaya ang isipin mo, responsibilidad kita. I can buy you anything you want. Kahit na, magpapanggap lang naman to eh. Pagpapanggap para sa ating dalawa. Pero sa harapan ng pamilya ko, totoo ang relasyon nating dalawa, Bernadette. Seryosang pahayag ni Gonzalo sa dalaga. Pero, wala nang pero-pero, Bernadette. Sundin mo na lang ako. May pinalidad sa boses ng binata. Wala nang nagawa pa si Bernadette kundi ang sumunod kay Gonzalo. Pagdating sa mall ay walang naging imik ang dalaga. Lahat ng magustuhan ni Gonzalo para sa kanya ay binibili nito. Isang beses niyang sinaway ang binata dahil parang sobra-sobra na ang mga binili nitong gamit. Lahat pa yon ay branded at mamahalin. Kapag sinaway mo pa ako, hahalikan kita dito mismo. Gusto mo ba yon? Pananakot ni Gonzalo sa dalaga. Kaya naman natahimik si Bernadette. Maging ang underwear ay binilhan siya ng binata. Hiyang-hiya tuloy siya. I will buy you a new phone too, para kapag nasa malayo ako, matawagan at makamusta kita. Sabi ni Gonzalo. Ikaw ang bahala. Sagot na lang ni Bernadette. Isang mamahaling cellphone ang binili ni Gonzalo para kay Bernadette. Binilhan na rin ito ng SIM card.
Pagkatapos mamili ng dalawa ay bumiyahe na sila papunta sa Antelmo Ranch. Pagdating nila sa mansyon ay agad na hinawakan ni Gonzalo ang baywang ng dalaga at iginiya papasok ng bahay. Ilan sa kasambahay ng pamilya ranchero ay nagtataka sa babaeng kasama ng isa sa anak ng amo ng mga to. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Nakahanda na naman yun eh. Ako na lang ang maglalagay ng mga gamit na pinamili natin sa loob. Sa kabilang silid lang ako, kaya kung may kailangan ka, kumotok ka lang. Bilin ni Gonzalo kay Bernadette. Sige. Maraming Hindi natapos ni Bernadette ang sasabihin niya nang bigla siyang yakapin ni Gonzalo. Shh! Huwag kang masyadong formal at maraming mga tengas ni Papa rito. Malalaman nilang nagpapanggap lang tayo kung panay ang pasasalamat mo. Bulong nito kay Bernadette. Nagtayuan naman ang balahibo ng dalaga nang dumampi ang mainit na hininga nito sa kanyang balat. Oo, mine. Nagkanda utal-utal na wika ni Bernadette. Mine? Oo, mine. Yun bang tawagan? Hindi ba't sa mga magjowa may mga tawagan yan? Kaya mine ang atin. Mahinang natawa si Gonzalo sa sinabi ng dalaga. Minsan lang ito kung tumawa, pero kapag kasama nito si Bernadette ay parang hindi na nito kilala ang sarili dahil panay ngiti ito. Okay, as you say so. Magkakaroon tayo ng endearment from now on, and it's mine. Akala ko ba NBSB ka? Bakit may endearment kang alam? Naririnig ko lang sa mga magjowa sa kapitbahay namin. Tapos sabi mo dapat umakto akong sweet sa'yo. Kaya ayun, sweet naman ng mine, di ba? Yes, ang sweet mo nga eh. Pasok ka na at magpahinga. Wag mo na lang isarado ang pinto at papasok ako para ilagay ang mga pinamili nating gamit mo. Tumango na lang si Bernadette sabay pasok sa loob ng silid. Doon ay pinakawalan niya ang kanina pang pinipigilang paghinga. Bigla-bigla na lang kasing lumakas ang pagtibok ng puso niya at para bang ayaw nitong tumigil. Kinalma niya ang sarili at inilibot ng paningin sa malaking kwarto. May malaki at malambot na kama. Halos kumpleto rin sa kagamitan ng loob ng silid. Humakbang siya para tingnan ang loob ng banyo. Namangha pa siya sa laki nun. Nakakahiya sa kanyang silid sa bahay nila. Mas malaki pa ang banyo nito sa guest room. Humakbang si Bernadette papunta sa kama. Parang nang iimbita yung higaan ng dalaga. Umupo siya sa gilid. Ang lambot nga. Bulong ni Bernadette sa sarili. Napatingin siya sa pinto nang bumukas yun. Pumasok si Gonzalo, dala ang mga gamit na pinamili nila sa mall. Heto na mga gamit mo. Kung may kulang pa, sabihin mo lang. Nasa kanang bahagi ang silid ko. Maliwanag ba? Bilin ulit nito. Oo. Ay, teka nga pala. Ang cellphone mo. Munti ko na makalimutang isauli sa'yo. Iniabot ka agad ni Bernadette ang cellphone kay Gonzalo. Kinuha naman yun ng binata. Salamat. Nakasave na sa phone mo ang number ko. Tatawagan kita mamaya. I-save mo rin ang number ko. Sige. Nahihiyang sagot ni Bernadette. Nagulat pa ang dalaga nang bigla siyang halikan ni Gonzalo sa kanyang pisngi. Nakangangang tiningnan ni Bernadette ang binata. Bakit mo ko hinalikan? Because you're my soon-to-be bride. Remember mine? Nakangising wika ni Gonzalo. Namula ang magkabilang pisngi ni Bernadette at walang namutawing salita sa bibig. See you in our dinner. Soon I will introduce you to our family. Be ready. Bilin ng binata bago tuluyang umalis. Nakatulala naman si Bernadette sa pintong nilabasan ni Gonzalo. Dahil hindi sanay sa malambot na kama ay naglatag ng comforter si Bernadette sa lapag at doon nahiga. Hindi niya namalayang nakatulog pala siya. Tiningnan ni Gonzalo ang arasan at nang makitang alas 5 na ng hapon ay tinungo niya ang silid ng dalaga. Kumatok siya ng 2 beses ngunit hindi sumagot si Bernadette. Bernadette, are you awake? Tawag pa ng binata. Nang walang sumagot ay pinihit niya ang seradura ng pinto at binuksan yun. Pagpasok niya ay halos malaglag ang kanyang puso nang makita ang dalagang nakahiga sa lapag. Naririnig pa ng binata ang mahihina nitong hilik. Napatitig si Gonzalo sa natutulog na dalaga. Kakaiba ang pakiramdam niya at sa simpleng mga bagay na nagagawa nito ay napapatawa siya at sumisigla. She has this kind of charisma na ang dalaga lang ang bukod tanging meron. Napangiti siya nang makitang medyo umawang ang labi ni Bernadette. Hey, Bernadette, wake up! Gising ni Gonzalo sabay mahinang yugyug sa balikat ng dalaga. Bigla na lang bumangon si Bernadette, kaya na out of balance si Gonzalo at napahiga bigla. Nahila naman ng binata ang kamay ng dalaga, kaya napaibabaw si Bernadette kay Gonzalo. Ahala, anong ginagawa mo rito? May bala ka bang masama sa akin? Tanong ni Bernadette habang nanlalaki ang mga mata. Wala akong balak sa'yo. I'm just waking you up. Gusto kitang yayain kumain ng merienda. Kumato ka na lang sana, tinawag ako.
I did that, pero mukhang napasarap yata ang tulog mo eh. Ang sarap palang matulog sa may aircon na silid. At saka wala pa akong maayos na tulog na maaksidente si tatay. Okay, bakit nga pala sa lapag ka natutulog? Ang laki at ang ganda ng kama oh. Hindi kasi ako sanay sa mga malalambot na kama. Baka hindi ako makatulog. Kaya naglatag na lang ako dito sa baba. Gusto mong samahan kita mamayang matulog dito sa kama para maging komportable ka? Talaga? Pero nakakahiya naman kasi sa'yo eh. Baka isipin mong inaabuso kita. It's okay. Gusto ko maging komportable ka rito sa loob ng mansyon. And tomorrow, baka ipasyal din kita sa rancho namin. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Bernadette ang binata. Hanggang ngayon ay namamangha pa rin siya kapag nasisilayan ang gwapo nitong muka. Sasagot pa sana si Bernadette nang may biglang nagbukas ng pinto at nagsalita sa likuran nila. Bro, bakit ang tagal mo? What the heck? Watch your language. Maagap na saway ni Gonzalo kay Sergio. Handa na ang merienda sa baba. Bumaba na lang kayo kapag hindi na kayo busy. Sabi pa ni Sergio na may mapaglarong ngiti sa labi bago tuluyang isinara ang pinto. Nasa ibabaw kasi ni Gonzalo si Bernadette at yun ang naabot ng tagpo ni Sergio. Hiyang-hiya si Bernadette dahil sa nangyari. Kaya mabilis siyang bumangon at tinakpan ng dalawang palid ang mukha niya. Bumangon na rin si Gonzalo. Hey, it's okay. Wala naman tayong masamang ginagawa eh. At isa pa, alam na lang ikakasal na tayong dalawa. So yun ang binata sa dalaga. Nakakahiya pa rin. At alam ng kapatid mo na fake lang naman ako at nirerentahan mo lang ang serbisyo ko. Malungkot na pahayag ni Bernadette. Nilapitan siya ni Gonzalo at pinaharap sa kanya. Pwede bang wag mo munang isipin na binayaran kita para sa serbisyo mo? Let's make our relationship believable. Kailangan na sweet tayong dalawa sa isa't isa. At hindi mo dapat sinasabi mga ganung bagay. Baka may maghinala sa ating dalawa. Naiintindihan mo ba ako? Maraan ang boses na paliwanag ni Gonzalo. Isang tangulang ang naisagot ni Bernadette. Para kasi siyang nawawalan ng lakas kapag kaharap at malapit lang sa kanya si Gonzalo. Pagbaba nila sa may dining area, ay pinakilala ni Gonzalo sa kanyang mga kapatid si Bernadette. Kahit nahihiya ang dalaga ay hindi ito nagpahalata. Magaan din naman ang pakiramdam ni Bernadette sa mga kapatid na binata. 16 lahat na magkakapatid sina Gonzalo. Ang ibang kapatid ni Gonzalo ay nasa Maynila at nag-aaral. Pagkatapos magmerienda ay inaya ni Gonzalo si Bernadette para maglakad-lakad sa may hardin nila sa likuran ng mansyon. Wow, ang ganda naman dito. At saka ang lawak-lawak pala ng lupain nyo. Siguro kung lilibutin ko to ng buong araw, hindi ko pa rin kakayanin dahil sa lawak. Namamanghang wika ni Bernadette sa binata. Huwag kang mag-alala. Ipapasyal kita rito kapag hindi na ako masyadong busy sa trabaho. Nako, ayos lang naman ako. Kahit sa pagtanaw lang ng mga bulaklak dito sa hardin nyo ay masaya na ako. Nakangiting pahayag ni Bernadette. Hindi na naman maiwasan ni Gonzalo ang mapatitig sa magandang ngiti ng dalaga. Nang magtagal ang kanyang pagtitig dito, ay siya na mismo ang umiwas ng tingin sa dalaga. Mas marami pang magagandang tanawin dito sa rancho. Sasakay rin tayo ng kabayo. Wika ulit ni Gonzalo. Excited namang tumingin si Bernadette sa binata. Ay, gusto ko nga yan. Gusto ko makasakay sa totoong kabayo. Promise mo yan ha? Masayang wika ni Bernadette. I promise you that. Let's go. Papagabi na rin at malamig na. Baka magkasakit ka pa. Ayan na ni Gonzalo sa dalaga. Mabilis naman tumango si Bernadette. Nagulat pa ang dalaga nang alalayan ito ni Gonzalo. Muli na naman itong naramdaman ang bulta-bultahing kuryente na dumaloy sa bawat himaymay ng ugat nito. Kinabukasan ay maagang nagising si Bernadette. Nasa malapad at malambot siyang kama. Doon siya natulog. Kasama niya kagabi si Gonzalo at tinabihan siya upang mabilis na makatulog. Napangiti si Bernadette nang maalala ang eksenang yun. Bumangon na siya para ihanda ang sarili sa pagdating ng mga magulang ni Gonzalo. Namimiss na rin ng dalaga ang kanyang mga magulang. Pagkatapos maligo ay bumaba na nga siya sa sala upang hintayin si Gonzalo. Good morning, Bernadette. Hinihintay mo ba si Kuya Gonzalo? Tanong ni Sergio na kararating lamang. Nahihiyang tinignan ni Bernadette ang gwapong kapatid ni Gonzalo. Good morning din. Oo, dito ko na lang siya hihintayin. Mahinang sagot ni Bernadette. Pauwi na rin yun. Siya kasi nakatoko magsundo kay Papa sa ospital. Paliwanag ni Sergio. Salamat. Naghihintay na lang ako sa kanya. Alam mo, gusto kita para sa kapatid ko. You're perfect for him. Sana lang maging totoong relasyon yung dalawa. Seryosa ang boses na wika ni Sergio sa dalaga. Naguguluhan namang tiningnan ni Bernadette si Sergio.
Ha? Tanging nasabi ni Bernadette. Sir, let's go. Kanina pa ako handa. Malamig ang boses na wika ng babaeng bagong dating. Napatitig si Bernadette sa babae. Hindi man lang ito makikitaan ng ekspresyon sa muka. Maganda to, lalo na ang kulot-kulot nitong buhok. Ngunit blanko ang mga mata at mukha ng babae. Sige, alis na tayo. O siya Bernadette, alis na kami ah. May pinapagawa pa kasi si Kuya Gonzalo sa akin eh. Feel at home, okay? Bye. Paalam ni Sergio sa dalaga. Hindi naman nagtagal ng paghihintay ni Bernadette at dumating na kaagad si Gonzalo kasama ang mga magulang nito. Nang makita ni Bernadette ang binata ay mabilis siyang tumayo. Napatitig naman si Gonzalo sa kanya. Bagay na bagay sa dalaga ang suot na floral dress. Hanggang siko ang manggas niyon at hanggang ibaba ng tuhod ng haba. V-neck style pero hindi naman lantad ang dibdib ni Bernadette. Siya na ba mapapang asawa mo, iho? Masayang tanong ni Don Antelmo sa anak. Humakbang naman papalapit si Gonzalo sa dalaga, habang ang puso ni Bernadette ay bumilis bigla ang pagtibok. Hinapit siya ni Gonzalo. Halos pigilan ng dalaga ang paghinga dahil sa pagkakalapit ng kanilang mga katawan. Papa, Mama, I want you to meet Bernadette, my fiancé. Mine, gusto ko ipakilala sa iyo mga magulang ko, si Papa Antelmo at si Mama Cordelia. Pagpapakilala ni Gonzalo sa mga magulang niya at sa dalaga. Nice meeting you, Iha. Nakangiting bati ni Doña Cordelia. Mabilis pa itong lumapit kay Bernadette at mahigpit na niyakap. Ang ganda-ganda mo. Hindi nagkamali sa pagpili ng babaeng pakakasalan ng anak ko. Masayang pahayag pa ng Doña. Kiming ngumiti si Bernadette. Medyo nakaramdam siya ng konsensya sa ginawa nila sa Don at Doña. Nice meeting you din po, ma'am. Magalang na pagbati niya sa Doña. Lumapit ka nga rito, Iha. Sabi ni Don Antelmo. Bata pa ang Don at ang Doña. Nasa late 40s pa lang ang mga ito. Maaga lang kasing nag-asawa, kaya kung minsan ay napapagkamalang magkapatid lang ang mag-anak. At dahil nga mga bata pa nag-asawa, kaya nakarami ng anak. Lumapit nga si Bernadette sa Don at niyakap siya nito. Nice meeting you po. Magalang nabati ni Bernadette. Ikinagagalak din kitang makilala, Iha. Bagay na bagay ka nga sa aking anak. Maganda ka at alam kong may busilak ang puso. Maraming salamat po. Pa, magpahinga na muna po kayo. Dito naman po muna titira si Bernadette, kaya makakapagkwentuhan pa kayo mamaya at sa mga susunod pang araw. Singit ni Gonzalo. O siya, kailangan ko talaga magpalakas at malapit na akong magkaroon ng apo. Masayang sabi ng Don. Namula naman ang mukha ni Bernadette dahil sa sinabing yun ng Ginoo. Itinulak na ni Gonzalo ang wheelchair ng ama nito. Mine, hintayin mo na ako rito. Let's eat breakfast together, okay? Malambing na sabi ni Gonzalo kay Bernadette. Sige, hihintayin kita. Wika naman ng dalaga. Isang tango lang ang naging sagot ni Gonzalo. Ilang sandali pa ay bumalik na rin si Gonzalo. Tayo na? Ipapasyal na din kita sa ibang parte pa ng rancho mamaya. Gusto mo na ba? Tanong ng binata paglapit sa dalaga. Oo, gusto kong mamasyal. Excited na wika ni Bernadette. That's great. But you should change your clothes. Hindi bagay yung suot mo sa pupuntahan natin. Ha? Magpapalit na lang ako mamaya. I will pick your clothes. Let's go. Hinawakan ni Gonzalo ang kanyang siko para alalayan papunta sa dining area. Pinaghila pa nito ng upuan si Bernadette bago ito umupo kaharap ng dalaga. Salamat, Gonzalo. It's nothing. May nakalimutan ka ata. Tumitig ito sa babae. Nakuha naman ni Bernadette ang ibig nitong sabihin. Ah, oo nga pala. Salamat, Mine. Ulit niya. Good. Kumain na tayo. What do you want? Ako na. Kaya ko naman eh. Gusto kitang pagsilbihan, Mine. Pero... No buts. I'm your soon-to-be husband at karapatan kong pagsilbihan ka. Hindi na umimik pa si Bernadette dahil sa pagbilis na naman ng tibok ng puso niya. Kinikilig siya kahit na hindi naman totoo ang pinapakita ni Gonzalo sa kanya. Si Gonzalo na ang naglalagay ng pagkain sa pinggan niya. Halos lahat ng potahe ay inilagay nito sa kanyang plato. Ang dami na niya na, baka hindi ko yan maubos, sayang naman. Reklamo niya sa binata. Ubusin mo yan, baka mamaya gutumin ka sa pamamasyal natin. Malawak tong rancho, kulang ang 2 oras sa paglilibot kahit sakay tayo ng kabayo. Fine. Nakangusong wika ni Bernadette. Napatitig na naman si Gonzalo sa mapupulang labi ng dalaga. Para bang may humihila dito para halikan ng dalaga. Mas lalo pang nadagdagan ng kagustuhan ni Gonzalo na halikan si Bernadette
nang dilaan ng babae ang gilid ng labi na may naiwang sauce. May dumi ba ako sa mukha, Mine? Bukaw ni Bernadette sa binatang may kakaibang titig sa kanya. Ha? Wala. Oo, may sauce ka sa labi. Nang sabihin yun ni Gonzalo ay inabot nito ang hinlalaki at pinunasan ang gilid ng labi ni Bernadette na may sauce. Nagulat naman siya sa ginawa ni Gonzalo, pero isang ngiti lang ang ibinigay ng binata kay Bernadette. Ang kalat mo palang kumain, Mine. Ay, sorry naman. Ang sarap kasi ng mga pagkain eh. Alam mo kasi, mahirap lang kami, kaya hindi kami nakakakain ng ganitong mga putahe. I understand. Kaya sige, kumain ka pa. Marami naman pagkain eh. Hayaan mo, padadalan ko ng pagkain ng family mo sa oras na makalabas ng papa mo sa ospital. Salamat. Matutuwa ang mga yun. Pero baka magtaka rin. Kaya wag na lang siguro. Ang alam kasi nila ay nangangamuhan ako rito. Sige, ikaw ang masusunod. Kain ka lang ng kain. Hindi kaya ako magmukhang patay gutom nito? O baka naman maging inahing baboy na ako dahil panay ang kain ko. Hindi pagiging patay gutom ang pagkain ng marami. At isa pa, kahit na tumaba ka pa, maganda ka pa rin. Nakangiting wika ni Gonzalo. Naguguluhan na rin ng binata kung bakit panay ang ngiti nito habang nakatingin sa kausap. Talaga? Maganda ako? Of course, maganda ka. Parang may nagliparang paru-paro sa tiyan ng dalaga. Pinamulahan agad ang mukha nang dahil sa papuri ng binata. Tapos na akong kumain. Tayo na? Aya na ni Bernadette sa binata upang makaiwas. Okay, magbihis ka na muna. Ako na bahala sa susutin mo. May ibibigay ako sa'yo na sure na kasya sa'yo. Tara na. Aya na ni Gonzalo sa dalaga. Sabay na umakyat ang dalawa sa silid ni Bernadette. Naunang pumasok ang dalaga at sumunod si Gonzalo. Nailagay mo na ba sa walk-in closet ang mga gamit mo? Tanong ni Gonzalo kay Bernadette. Nilingon ito ni Bernadette. Ha? Walk-in closet? Hindi ko pa na ilalagay eh. O siya, ipapagawa ko na lang yan sa katulong mamaya. Saan mo nilagay yung mga gamit mo? Di kukuha kita ng damit. Naroon ang damit na isusuot mo ngayon. Ayan o, nasa gilid lang. Turo ni Bernadette sa mga paper bag na pinamili nila kahapon. Humakbang naman papunta si Gonzalo roon at kumuha ng babagay para sa dalaga. Ilang sandali pa ay daladala na nito ang damit ni Bernadette. Here, yun ang susuotin mo. Magbihis ka na. At saka ang isuot mo ay yung boots, okay? Okay. Nahihiyang sagot ni Bernadette. Napanganga siya nang hapitin siya ni Gonzalo sa baywang. Naguguluhan niyang tiningnan ng binata. You're so beautiful, Mine. Halos pabulong na wika ni Gonzalo. Lumakas na naman ang tahip sa dibdib ni Bernadette. Simpleng lambing lang nito ay natutunaw na siya. Salamat. Ikaw rin naman, ang gwapo mo. Napakagat sa labi si Bernadette nang sabihin niya yon. Namula pa ang mukha niya. Mahinang pagtawa ni Gonzalo ang nagpaangat muli sa paningin ng dalaga. You're so cute. Magbihis ka na nga at baka hindi ko pa mapigilan ng sarili ko, mahali ka na lang kita bigla. Pahayag ni Gonzalo sabay labas ng guest room. Napatulala na lang si Bernadette sa pintong nilabasan nito. Nagririgo doon ang kanyang puso. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang labi. Ano kaya ang lasa ng labi ni Gonzalo? Tanong ni Bernadette sa kanyang isipan. Napailing-iling na lang siya para mawala sa utak niya ang sinabi ni Gonzalo. Magkahawak kamay na nagpunta sa kwadra ng mga kabayo sina Gonzalo at Bernadette. Sasakay tayo ng kabayo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Bernadette kay Gonzalo. Oo, sasakay tayo kay Lightning. Siya ang pinakamabilis na kabayo ko. Wow, first time kong sasakay sa kabayo. Excited na ako. Kung gusto mo, ituturuan kitang mga bayo. Ay, mas gusto ko yan. Pero wag mo na ngayon. Hindi ba't may date? Lakad tayo? Date? I like that idea of yours, Mine. This is our first date as a couple. Date? First time ko rin makipag-date. Mahinang wika ni Bernadette. Gusto mo bang mag-date tayo araw-araw? Naku, wag na. Alam ko namang busy kang tao. Makaka-istorbo lang ako sa'yo. Hindi ka isang istorbo, Bernadette. I dragged you to this situation, kaya dapat nang naalagaan kita. Kaya hindi ka pabigat, at lalong hindi ka istorbo para sa akin. Kita mo nga at may time ako for you. Sinserong wika nito. Napayuko na lang si Bernadette habang kagat-kagat ang pangibabang labi dahil sa labis na saya. Salamat, Gonzalo. Tayo na? Habang sakay ng kabayo ay hindi mapigilan ni Bernadette ang mamangha sa lawak ng lupain ng pamilyang ranchero.
Ang ganda at ang lawak naman dito. Lunti-ang-luntian ng paligid. Masayang wika ni Bernadette. Gusto mong makita ang mga kambing namin? Marahang tanong nito. Mabilis na nilingon ng dalaga si Gonzalo at dahil magkalapit lang sila at nasa likuran ni Bernadette si Gonzalo, ay hindi inaasahang naglapat ang kanilang labi. Saglit na natigilan si Bernadette. Natuod naman si Gonzalo nang maramdaman ang lambot ng labi ng dalaga. Napakurap-kurap pa si Bernadette bago lumayo sa binata. Mabilis na bumaling paharap si Bernadette. Pabilis ng pabilis ang kabog ng dibdib niya at nahihiya siya sa nangyari. Naramdaman niya ang paglapit ng labi ni Gonzalo sa kanyang tenga. You have soft lips, mine, and I would like to taste that lips of yours more, later. Tila nangilabot si Bernadette nang marinig ang malamyos na boses ni Gonzalo. Nangilabot siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na hatid ng binata sa kanyang buong sistema. Hindi na lang siya umingi kahit na nga ba gusto nang lumabas ng kanyang puso sa ribcage niya. Nangihina ang kanyang katawan at napasandal sa matitipon ng dibdib ni Gonzalo. Naging masaya ang buong pamamasyal nila. Para sa dalaga ay yun ang best day ever niya. Bukod sa nalibot niya ang halos 1/4 pa lamang ng lupait ng mga ranchero, ay kasama pa niya si Gonzalo. Inihatid siya ni Gonzalo sa silid niya. Magpahinga ka muna, mine. Alam ko napagod ka sa ating pamamasyal. Nakangiting wika ni Gonzalo sa dalaga. Oo nga eh. Bukas ulit, puntahan na natin ang kulungan ng mga kambing. Sige, dahil sa lawak ng ransyong to, hindi natin kayang libutin ng buong araw. At saka salamat pala sa date na to. Dugtong pa ni Bernadette. You don't need to say thank you. Nag-enjoy rin naman ako eh. Pero, paano hinihintay mong mahal mo? Hindi ba panlolokong ginagawa natin to? Nakokonsensya na pahayag ni Bernadette. Huwag mo muna yung isipin. Ang isipin mo yung ngayon. Ang tayo. Masuyong pahayag ni Gonzalo. Tumango na lang si Bernadette sa binata. Hinalikan muna ni Gonzalo ang noon ng dalaga bago ito tuluyang umalis. Humiga agad si Bernadette sa kama matapos niyang magbihis. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagtungo naman si Gonzalo sa kanyang silid. Nagulat pa siya nang pumasok kasunod niya ang nakababatang kapatid na si Sergio. Mukhang tinamaan ka na. Wika nito nang makapasok sa loob ng silid niya. Lumingon si Gonzalo sa kapatid. Anong ibig mo sabihin? Nakakunot noong tanong ni Gonzalo. Manhid ka ba? O wala kang pakiramdam? Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin, bro. Seryo, kung narito ka para tumula tungkol sa pag-ibig, umalis ka na lang. Wala akong pakialam sa mga kwento mo. Talaga? Hay nako, wala kang pag-asa kay Bernadette. Isipin mong inarikala mo lang ang serbisyo niya. Kapag natapos ng pagpapanggap niya, goodbye na lang sa'yo. Maunahan ka pa ng iba. Paalala ni Sergio sa kapatid. Alam ko ang ginagawa ko. Wala akong nararamdaman para kay Bernadette kung yan ang gusto mong ipabatid. I'm not that romantic guy. I have works and loaded schedule. Wala na nga akong oras para sa sarili ko eh. I'm just doing this to please Papa. Kung hindi lang siya inatake, baka mauna ka bang ikasal sa akin. Oh, bakit napunta sa akin ang usapan? At saka wala naman akong girlfriend eh. Kung magbubulag-bulagan ka pa rin sa tunay mong nararamdaman para kay Bernadette, ikaw rin. Baka pagsisihan mo ang araw na aalis na siya sa buhay mo. At wala ka man lang nagawa para pigilan siya. At kung ang pagiging busy lang naman ang idadahilan mo at walang oras, nagka-oras ka nga na ipasya sa rancho natin eh. Deny pa more bro. Ikaw rin, baka sumabog ka na lang bigla. Makahulog ang wika ni Sergio sa kapatid. Silo na lang kaya ang atupagin mo. Wag ako. Sige na, alis. Istorbo ka. Pagtataboy ni Gonzalo kay Sergio na agad namang lumabas ng silid niya. Sandaling napaisip si Gonzalo sa sinabi ng kapatid. Kakakilala pa lang niya sa dalaga at wala pa siyang gaanong alam tungkol dito. Ngunit ramdam ni Gonzalo na may kakaibang nararamdaman ang puso niya kapag nalalapit kay Bernadette. Para sa kanya ay mabilis lang ang lahat, kaya naman ayaw niya munang i-entertain ang kakaibang nararamdaman para sa dalaga. He needs time to think. Makalipas ang isang linggo na pananatili ni Bernadette sa mansyon ng mga ranchero, ay masasabi niyang ang bait ng mga tao dito. Maging si Gonzalo na isang busy na tao, ay nagawa siyang bigyan ng oras para maipasyal sa iba pang tanawin sa rancho. Tanging sa kulungan na lang ng kambing ang hindi pa nila napupuntahan. Kinagabihan ay nagpatawag ng isang malaking salo-salo si Don Antelmo. Gusto nitong formal na ipakilala si Bernadette sa buong pamilya nila. Nakaramdam ng kaba at pangamba sa puso niya ang dalaga.
Kinakain ng konsensya ang buo niyang pagkatao. Hindi rin alam ng mga magulang niya ang tunay niyang trabaho sa mansyon ng pamilyang ranchero. Ang inaalala niya ay baka makarating sa magulang niya ang chismis, lalo at maraming tauhan ng mga ranchero. Sunod-sunod na katok ang narinig ni Bernadette sa labas ng tinutuluyan niyang silid. Tumayo ang dalaga at tinungo ang pinto para pagbuksan ng kumakatok sa labas. Napagbuksan ni Bernadette si Sergio. Kumunot ang noo niya nang makita si Sergio. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Bernadette sa binata. Titig na titig si Sergio sa mga mata ng dalaga. Tatanungin lang kita, Bernadette. Mahina ang boses na wika nito. Ano naman yun? May gusto ka ba sa kapatid ko? Kay Kuya Gonzalo? Direktang tanong nito. Nagulat si Bernadette sa naging tanong nito. Hindi niya yun inaasahan. Ilang sandali siyang natahimik. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko para kay Gonzalo. At isa pa, nasa pinirmahan kong agreement na bawal akong ma-inlove sa kanya. May babae na siyang mahal at hinihintay niya lang ang babaeng yun. Naniniwala ka sa kanya? Oo. Kaya nga binipigilan kong sarili kong mahalin siya eh. Baka sa huli pagsisihan ko rin. Winarningan na niya ako at may kasunduan nga kami. Kaya kung ano man ang balak mo sa tanong mong yan, huwag mo nang ituloy. Wala rin namang patutunguhan yan. Akala mo lang yan. Pwede ba kitang tanungin? Promise, last na to. Sige, anong tanong mo? Nabigla si Bernadette nang lumapit ang mukha ni Sergio sa may bandang tenga niya. Kung titingnan mula sa likuran ni Sergio, ay para nitong hinahalikan ng dalaga. Stay still. Nakatingin si Kuya Gonzalo sa atin. Titingnan ko lang kung hindi pa siya magising sa pagiging manhid niya. I'm sorry if I do this. Later on, pasasalamatan mo rin ako. Good luck sa inyong dalawa ng kapatid ko. Pagkatapos yung sabihin ni Sergio ay umayos na ito ng tayo at tinalikuran na ang nakatulalang dalaga. Napakurap-kurap si Bernadette nang makitang nasa hagdan si Gonzalo at madilim ang mata nitong nakatingin sa kanya. Biglang nilukob ng takot ang puso ng dalaga. Gonzalo, walang ibig sabihin yung nakita mo. Mabilis na paliwanag ni Bernadette kahit wala pang tinatanong ang binata. Walang ekspresyon ang mga mata nito habang nakatingin sa dalaga. It's okay. Wala naman tayong totoong relasyon eh, kaya ayos lang sa akin. At isa pa, darating na rin naman ang babaeng mahal ko. Kapag dumating siya, tatapusin ko ng kung anong meron sa atin. Tapos na ang tungkulin mo sa akin at obligasyon. Malamig na wika ni Gonzalo at tinalikuran na ang dalaga. Para namang kinurot ang puso ni Bernadette dahil sa sinabi ni Gonzalo. Pumasok siya sa loob ng silid at doon ay bumuhos ng sunod-sunod ang kanyang luha. Ang puso niya ay parang sinaksak ng milyon-milyong patalim. Halos maghapon siyang umiiyak. Sinabi na sa kanya ni Gonzalo na huwag mahuhulog ang loob niya dito. Pero may sariling isip ang kanyang puso. Tumibok yon sa maling tao. Sa taong pagmamayari ng iba. Sa maikling panahon ay natutunan agad niyang mahalin si Gonzalo dahil sa taglay nitong kabaitan sa kanya. Dahil sa labis na pag-iyak ay nakatulog si Bernadette. Samantala, nagpupuyos naman sa galit si Gonzalo para sa kapatid. Gusto niyang sumabog at magwala. Nang makita niya si Sergio sa may hardin, ay malalaki ang hakbang na tinungo niya ito at inundayan ng malakas na suntok sa muka. Napaatras si Sergio dahil sa lakas ng pagkakasuntok ni Gonzalo dito. Stay away from Bernadette. Nag-aapoy ang mga mata sa galit na wika ni Gonzalo. Humisi naman si Sergio. Bakit? Sa'yo ba siya? Pwede ko namang doblehin ang 2 milyong binayad mo sa kanya, hindi ba? Pangiinis pa nito habang pinapahid ang gilid ng labi na dumugo. Hindi siya bayarang babae para pagsalitaan mo ng ganyan. Galit na sigaw ni Gonzalo. I know, pero tandaan mo kuya, hindi sa'yo si Bernadette. Maganda siya, gusto ko siya. May masama ba ron? At isa pa, hindi ba't sinabi mong may iba ka ng mahal? Na hinihintay mo lang ang pagbabalik niya? Sa araw na bitiwan mo si Bernadette, sasaluhin ko siya kuya. Magiging akin siya. Ha? Nahihibang ka na. Hindi ba't may gusto ka kay Lou? Bakit hindi siyang pagtuunan mo ng pansin imbes na si Bernadette? Wala akong sinabi may gusto ako kay Lou. Nag-a-assume ka lang. Layuan mo si Bernadette kung ayaw mong masira ang pagiging magkapatid natin. Well, wala akong planong agawin siya sa'yo. Ngunit ito ang tandaan mo kuya. Kapag pinakawalan mo siya, hindi ko maipapangako na ibabalik ko pa siya sa'yo. Handa akong bayaran ng lahat ng nagastos mo sa kanya para lang makalaya siya sa'yo. Seryosong pahayag ni Sergio bago tinalikuran si Gonzalo. Napakuyom na lang ang kamuo ni Gonzalo dahil sa inis sa kapatid. Ngayon, na-realize ni Gonzalo na may nararamdaman nga siya para kay Bernadette dahil nakaramdam siya ng selos kay Sergio.
Natatakot siyang mawala ang babae sa kanya. Nang maisip ang ginawa ng kapatid ay mahinang natawa si Gonzalo. Alam niyang ginawa yun ni Sergio para matauhan siya sa pagiging manhid sa nararamdaman niya para kay Bernadette. He will thank Sergio later. Nagbibihis na si Bernadette para sa pagpapakilala sa kanya sa pamilya ni Gonzalo. Lahat ng 16 na magkakapatid ay kumpleto, kasama ang kanilang magulang. Umuwi pa talaga mula sa abroad ang ibang kapatid ni Gonzalo para lamang sa pagtitipon na ito. Kinakabahan si Bernadette sa mangyayari ngayong gabi. Galit pa naman sa kanya si Gonzalo. Isang white evening gown dress ang suot niya. May slit yon sa bawat gilid na umabot ang tabas hanggang sa gitna ng hita niya. V-neck style yon at nahuhulma ang malulusog niyang dibdib. Itinaas lang ng hairstylist ng kanyang buhok at itinali yon. Kinoloretihan ang kanyang muka, pero simple lamang yon. Pinahiran din ng lipstick na pula ang kanyang labi. Ang ganda niyo, madam. Tili ng babaeng nagayos sa kanya. Salamat. Kiningiti ni Bernadette rito. Isinuot niya ang isang 2 inches high heels na kulay puti rin. Winisikan din niya ang sarili ng perfume. Nang makita ni Bernadette ang sarili sa salamin ay medyo namangha siya sa nakikitang itsura. Simple lang ang ganda niya, ngunit mas trumiple yata ang kanyang ganda ngayong gabi. Napangiti siya sa sarili. Sinundo siya ni Gonzalo sa silid niya. Nakaawang pa ang labi ng binata nang masilayan ng ganda niya. Medyo nahiya ang dalaga sa paraan ng pagtitig sa kanya ng binata. Nang silayan lang niya si Gonzalo ay nawala na kaagad ang sakit na idinulot nito sa kanya. Ang ganda-ganda mo, Bernadette. Papuri ni Gonzalo sa dalaga. Kiming ngumiti si Bernadette. Salamat. Ikaw rin naman. Maganda rin ako? Natatawang tanong ito. Ha? Hindi. Ang gwapo mo sa suot mo. Thank you. Let's go. Naghihintay na sila sa atin sa may garden. Kinuha ni Gonzalo ang kamay niya at inalalayan maglakad. Nasa mahabang mesa na ang buong pamilya ranchero. Sa gitnang upuan nakaupo si Don Antelmo at katabi naman ito si Doña Cordelia. Ang lahat ng magkakapatid ay nasa magkabilang mesa. Katabi ni Gonzalo si Bernadette. Una nang nagsalita ang ama ni na Gonzalo. Masaya ako at kompleto na naman tayong lahat. Wala akong ibang hiling sa Diyos kundi ang mapabuti kayong mga anak ko. At dahil nga ang ilan sa inyo ay tumatanda na, dapat makahanap na kayo ng mga babaeng mamahalin nyo ng panghabang buhay. Katulad namin ng inyong ina. Ngayong gabi, ipapakilala ko sa inyo magiging bagong miyembro ng ating pamilya. Ang kauna-unahang babaeng magiging manugang ko. Sana itanggapin niyo siya ng buong puso at mahalin. Respetuhin katulad ng pagmamahal at respeto na ibinibigay niyo sa inyong nakatatandang kapatid na si Gonzalo. Gonzalo, iho, ikaw na magpakilala sa mapapangasawa mo. Mahabang pahayag ng Don sa pamilyang tahimik na nakikinig. Bakas na bakas ang labis na paggalang ng mga anak nito dito. Tumayo naman si Gonzalo at inalalayang makatayo si Bernadette. Everyone, I want you to meet my soon-to-be bride and going to be my wife, Bernadette Escosar. Mine, meet my siblings. Sila nang bahala magpakilala ng mga sarili nila dahil medyo marami kami. Alam mo yan. Pabulong na wika ni Gonzalo sa huling sinabi. I'm glad to meet you guys. Maigsi at nakangiting bati ni Bernadette sa lahat ng kapatid ng binata. Mabuti na lang talaga at medyo marunong naman siyang umingles kahit high school graduate lamang siya. Isa-isang ang nagpakilala ang lahat ng kapatid ni Gonzalo. Medyo nahirapan pa si Bernadette na kabisaduhin ang pangalan ng mga ito. Lalo pat ang kukulit ng iba kung magpakilala. Di bale, sa family picture na lang na nasa silid ni Gonzalo niya kakabisaduhin ang pangalan ng lahat ng magkakapatid. Naging masaya ang kanilang salo-salo ng gabing yun. Hindi rin nakaramdam ng pagkailang si Bernadette. Napakabait ng pamilya ranchero. Kung mag-usap-usap ang mga ito ay tila ba magkakabarkada lamang. Asaran dito, asaran doon. Panay din ang pagbubuska ng mga ito kay Gonzalo dahil nga akala ng mga ito ay totoong magpapakasal na sila. 2 araw ang mabilis na lumipas. Namimiss na ni Bernadette ang mga magulang at kapatid niya. Gustuhin man niyang dumalaw ay may pumipigil sa kanya. Baka hindi niya mapigilan ng sarili at masabi sa kanyang ina ang totoo niyang ginagawa sa mansyon ng pamilya ranchero. Baka magalit pa ito sa naging desisyon niya. O baka sisihin ng mga ito ang sarili dahil napabayad siya sa isang mayaman para sa pampaospital ng kanyang ama. Naging busy na rin si Gonzalo sa negosyo. Kaya hindi na siya nito nasamahan para makita ang kulungan ng mga kambing. Ay nako, nakakabagot na rito. Gusto kong makita ang mga kambing. Kausap ni Bernadette sa sarili. Naglakad-lakad na lang siya sa may gilid ng hardin.
Natanaw niya ang sekretary ni Sergio. Nakilala niya ang dalaga dahil parati itong kasama ni Sergio. Nilapitan niya ito. Tinignan niya kung sinong tinatanong ng dalaga. Kumunot ang noon ni Bernadette nang makitang si Sergio ang matamang tinitingnan ni Lou. Hindi na lang niya inistorbo ang dalaga at pumasok ulit siya sa kanyang silid. Samantala, inayos ni Gonzalo ang kanyang schedule dahil gusto niyang ayain si Bernadette na makipag-date sa kanya. Pinuntahan pa niya ang kanyang kapatid na si Sergio para tulungan siyang maghanda ng dinner date na romantic ang ambience sa magandang hardin ng kanilang ina. Bro, help me please. Gusto ko nang aminin ang tunay kong nararamdaman para kay Bernadette. Ayoko nang patagalin ang nararamdaman ko. Pakiusap ni Gonzalo sa kapatid. Kung hindi pa kita tinakot na aagawin ko siya sa'yo, hindi ka pagagawa ng paraan. O siya, tutulungan na kita sa paghahanda. Magpapatulong na rin ako sa iba pa. Ayain mo na lang si Bernadette sa kulungan ng mga kambing. Mukhang mahilig siya sa kambing ah. Panay ang tanong niya kung saan yun banda rito sa rancho. Pag-aalaga kasi ng kambing ang dati niyang trabaho, kaya siguro hinahanap-hanap niya mga kambing. Ano kaya kung regaluhan ko siya ng kambing? Ano? Gagi. Baka sa halip na nagde-date kayo mas gusto pa niyang alagaan ng kambing niya. Teka, ang singsing nakahanda na ba? Oo, ako pa ba? Handang-handa na ako sa proposal ko ngayong gabi. Good luck bro. I'm happy na nahanap ko na rin ang babaeng para sa'yo. Hindi imaginary girlfriend na pinagsasasabi mo. Totoo na talaga. Salamat. At sana mahanap mo na rin ang sayo. Makahulog ang pahayag ni Gonzalo dito. Yeah. Hahanap pa ako ng tiyempo para mapasagot ko siya. Good luck din sa'yo, Sergio. Umalis ka na, ako nang bahala sa pagtatapat mo mamaya. Pagtataboy ni Sergio sa kanya. Masaya ang tinungo ni Gonzalo ang silid ni Bernadette. Kumatok muna to. Oh, ikaw pala. Anong kailangan mo? Nagtatakang tanong ni Bernadette sa binata nang pagbuksan ito ng pinto. Gusto sana kitang yayaing mag-date ulit. At sa may kambingan sana, ipapasyal kita ron. Nakangiting yaya ni Gonzalo sa dalaga. Nagningning naman kaagad ang mga mata ni Bernadette nang mabanggit ng kambing. Sige ba, magbibihis lang ako. Mabilis na bumalik sa loob ang dalaga at wala pang 10 minuto ay nakapagbihis na. Isang simpleng black loose t-shirts at maong pants ang kanyang suot. Itinali niya lang pataas ang kanyang buhok at isinuot ang kanyang sombrero. Excited na sumakay sa kabayo si Bernadette. Hindi pa siya tinuturuan ni Gonzalo sa pangangabayo. Pero sabi naman ng binata ay kapag hindi na ito busy ay tuturuan na siyang mga bayo. Nang makarating sa kulungan ng mga kambing ay namangha si Bernadette. Ang lawak niyon. Hindi lang isa o dalawa ang mga kambing. Ngunit marami sila. Hindi mabilang ni Bernadette. Wow! Ang dami naman ng mga kambing niyo! Bulalas ng dalaga. Pumasok ang dalaga sa malawak na kulungan ng mga kambing. Isa-isang hinaplos ni Bernadette ang mga kambing sa ulo. Hi! Kumusta kayo? Kausap niya sa mga kambing. Parang isang totoong bata na kinakausap at nilalaro ng dalaga ang mga kambing. Nagkaingay naman ang mga kambing na tila ay wini-welcome siya. Habang si Gonzalo naman ay napapangiti na lang habang pinagmamasdan ng dalaga. Bernadette has a pure heart. Kitang-kita yun ni Gonzalo. Kaya hindi na nito pakakawalan pa ang dalaga kahit na anong mangyari. Pagkatapos nila sa kulungan ng mga kambing ay nagtungo naman sila sa mini falls sa labas ng rancho. Saan tayo? Tanong ni Bernadette. Sa falls. Gusto mo bang maligo tayo ron? Wala naman tayong damit na pamalit eh. Siguro next time na lang. Pero gusto ko munang makita. Excited ulit na pahayag ni Bernadette. Sure mine. Anything you want. Ibibigay ko sa'yo basta para sa'yo. Madamdaming wika ni Gonzalo. Gustong maging masaya ni Bernadette. Ngunit nang maisip na may ibang mahalang binata ay biglang kumirot ang puso niya. Kaya imbes na maging masaya siya dahil sa ganda ng falls sa labas ng rancho, ay parang mas lalo siyang nalungkot. Papauwi na sila nang mapansin ni Gonzalo ang pagiging tahimik ni Bernadette. Mine, may problema ba? Malambing na tanong ni Gonzalo sa dalaga. Ha? Wala naman. Bakit parang ang lungkot mo? Hindi ka ba masaya sa date natin ngayon? Na-bored ka ba? Masuyong tanong ulit nito. Umiling-iling ang dalaga. Hindi masaya nga ako lalo na nang makita ko ang mga kambing. Kaya lang, namimiss ko na rin ang mga magulang at kapatid ko. Gusto mo na bang umuwi? Hindi pa naman pwede Hindi pa dumarating ang babaeng hinihintay mo. May bahid na lungkot sa boses ni Bernadette. Dumating na siya, kailangan ko na lang suyuin. Makahulog ang pahayag ni Gonzalo. Natahimik si Bernadette.
Parang pinipiga sa sakit ang puso niya. Para lang yung sugat na binuhusan ng 1 kilong asin. Ganoon kasakit ang nararamdaman niya sa oras na yon. Walang kaalam-alam si Bernadette na siya ang tinutukoy ni Gonzalo. Ayaw nitong ispoil ang dalaga sa pa-surprise dinner date nilang dalawa mamaya. Talaga? Mabuti naman. Yun lang ang tanging nasabi ni Bernadette. Ayaw na niyang magsalita dahil baka umiyak lang siya sa harapan ng binata. Buti na lang at nakarating na sila sa mansyon. Ipapasundo kitang mamayang gabi kay Seryo. May dinner date tayo. Okay. Simpleng sagot ni Bernadette. Be beautiful tonight, mine. Malambing na wika ni Gonzalo. Hinalikan nito sa noo si Bernadette bago umalis. May pinahatid na damit at sapatos sa kasambahay si Gonzalo. Yun daw ang susuotin ni Bernadette mamaya sa dinner date nila. Kinagabihan ay nakahanda na si Bernadette. Suot niya ang isang kulay dilaw na evening dress. Dahil may kaputian si Bernadette ay bumagay ang kulay ng damit sa kanyang balat. Kahit may ngiti sa labi ng dalaga ay may munti pa rin kirot sa puso niya. Sa kanyang isipan ay ito na ang huling gabi nilang magkasama ni Gonzalo. Huminga ng malalim si Bernadette at lumabas na ng silid. Nakita kaagad niya si Seryo. Seryo, saan daw ang dinner date namin ng kapatid mo? Nasa may garden. Mauna ka na lang muna at may nakalimutan pa ako sa itaas. Tumango si Bernadette. Bawat hakbang niya papalapit sa may hardin ay papalakas ng papalakas ang kabog ng dibdib niya. Nasa may hardin na siya at nakikita na niya si Gonzalo nang biglang gumuho ang mundo ni Bernadette. Napatuto pa siya sa kanyang bibig sa kanyang nasaksihan. Si Gonzalo at ang kasama nitong babae ay naghahalikan. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ni Bernadette. Mabilis siyang tumalikod at patakbong umalis sa hardin. Nakasalubong pa niya si Seryo. Oh, Bernadette, bakit ka umalis? Nandun na si Kuya Gonzalo ah. Nagtatakang tanong ni Seryo. Hindi sumagot si Bernadette at tinalikuran niya lang si Seryo. Narinig pa ng dalaga ang malutong namura ni Seryo. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang gusto na lang ng dalaga ay ang makalayo kay Gonzalo. Nasasaktan na siya ng sobra-sobra. Nang gabing yun ay umalis si Bernadette sa mansyon. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa bahay nila. Lutang siya buong biyahe dahil sa nagdurugo niyang puso. Sa hardin naman kung saan nakita ni Bernadette ang paghahalikan ni Gonzalo at ng babaeng kasama nito ay nagkasagutan ng dalawa. You shouldn't do that. Hindi mo ko dapat hinalikan. Galit na sigaw ni Gonzalo kay Venus, ang kababata niya. Why? Alam kong matagal mo na akong gusto. Hindi lang kita noon pinapansin dahil ayokong masira ang modeling career ko. At dahil nasa top list na ako, pwede nang maging tayo, Gonzalo. Bali walang paliwanag ni Venus. Wala akong gusto sa'yo. I just treated you like my sister. But I think you misunderstood it. I have my fiancé now. Kaya sana wag mo nang ulit gagawin ang ginawa mo. Fiancé? Huh? Sinong niloloko mo? I heard that you just paid that woman to act as your lover. Kaya paano mo ka mapapaniwala dyan sa kasinungalingan mo? Taas ang kilay na tanong ni Venus. Yes, I admit that I paid her for her service. I rent her to be my bride. Pero nahulog na ang loob ko sa kanya. I fell in love with her. Kaya please lang, Venus, don't come near me or kiss me like you own me. I own you, Gonzalo. Pinagsasalos mo lang ako. I love you. Please be with me. May pagmamakaawa sa boses ng dalaga. Pero hindi yun pinansin ng binata dahil sa sobrang inis dito. Kuya Gonzalo, si Bernadette umalis na. Pasigaw na imporma ni Seryo sa kapatid. What? Bakit daw? Sunod-sunod na tanong ni Gonzalo sa kapatid. Marahas na bumuntong hininga si Seryo at binigyan ng tingin si Venus. She saw the two of you kissing each other. I didn't kiss her. She's the one who kissed me. Paliwanag agad ni Gonzalo. Kay Bernadette ka magpaliwanag diyan, kuya. Nag-asabalutan na siya. Malamig na wika ni Seryo at tinalikuran na nito ang dalawa. Matalim na tiningnan ni Gonzalo si Venus. This is your fault. Umalis ka na at wag ka nang bumalik pa at magpapakita pa sa akin. You ruined everything. Galit na taboy ni Gonzalo sa dalaga. Nagulat naman si Venus at takmang yayakapin si Gonzalo nang tabigin ito ng binata. Nasaktan ng dalaga. Napatitig na lang ito sa papalayong binata. Nakauwi na si Bernadette sa pamilya niya. Maayos na ang lagay ng kanyang ama at may tindahan na rin sila mula sa natirang pera na ibinayad ni Gonzalo. Isang gabi ay kinausap ni Bernadette ang kanyang ina at ama. Gusto niyang magtrabaho sa Maynila. Gusto niya rin kalimutan si Gonzalo. Nanay, tatay, gusto ko sana magpaalam sa inyo. Gusto ko magtrabaho sa Maynila. Malaki ang sahod dun at may mga benepisyo pa. Paalam ng dalaga. Nagsinungaling pa siya.
Anak, magiging maayos ka ba ron? Wala kang kasama at hindi mo kabisado ang Maynila. Wika ng kanyang ama. Tay, malaki na ho ako. At isa pa, gusto kong makatulong sa inyo at sa mga kapatid ko. Malaki naman yung perang iniwan mo sa amin At isa pa, malakas ang benta ng mga RTW ng iyong nanay. Pati okay rin ang kita dito sa sari-sari store natin. Bakit luluwas ka pa? Tay, malapit nang magkolehiyo si Tintin. Malaki po ang gagastusin sa kolehiyo. Kaya hayaan mo na ako. Mabilis lang maubos ang pera kaya kailangan ko magtrabaho. Hayaan mo ng anak natin. Malaki na siya at kaya na niya ang sarili niya. Sige anak, kung saan ka masaya, suportado ka lang namin ng iyong ama. Sansala naman ang kanyang ina. Maraming salamat po, Nay. Tay. Naiiyak na pasalamat ni Bernadette sa kanyang mga magulang. Nagpasalamat siya na hindi na nagtanong ang mga magulang niya kung bakit umalis siya sa Rancho Antelmo at hindi na siya kinulit kung paano siya nagkapera ng malaki. Ang sabi na lang niya ay pinangutang niya yun sa mga ransyero at hulugan ng bayad. Kaya nagsikap magtayo ng munting negosyo ang mga ito para raw makatulong sa pagbabayad sa mga ransyero. Maagang gumising si Bernadette kinabukasan. Maaga kasi ang alis ng bus sa lugar nila papuntang Maynila. Nagpaalam lang siya sa kanyang mga magulang bago sumakay ng tricycle papunta sa terminal. Ayaw man niyang umalis at iwan ang kanyang mahal sa buhay ay kailangan niyang gawin. Mas masasaktan siya kapag nanatili pa siya sa kanilang lugar at maaalala lang si Gonzalo, ang lalaking nagwasak ng kanyang puso. Samantala, mabilis na pinatakbo ni Gonzalo ang kanyang kabayong si Lightning para marating lang ang bahay ni na Bernadette. Pagdating niya roon ay mga magulang ng dalaga ang naabutan niya. Ma'am, sir, kailangan ko pong makita si Bernadette. Mahal na mahal ko po siya at ayaw kong mawala siya sa buhay ko. Nakikiusap po ako. Ilabas niyo po si Bernadette. Nakaluhod na pakiusap ni Gonzalo sa mga magulang ng dalaga. Nagkatingin na naman ang mga magulang ni Bernadette. Naku iho, nakaalis na si Bernadette. Papunta na siya sa Maynila. Habulin mo iho at baka maabutan mo pa. Sabi ng ama ni Bernadette. Maraming salamat po. Pangako, mamahalin ko ang inyong anak at aalagaan. Pangako niya pa sa mga ito bago tuluyang umalis. Muling pinatakbo ni Gonzalo ang kabayo niya. Mabilis na ang takbo ng kabayo niya hanggang sa makarating sila sa terminal sa bayan. Bumaba kaagad si Gonzalo sa kabayo at tiningnan ang bus na papuntang Maynila. Nang makita niya ang bus kung saan lulon si Bernadette ay mabilis na pumasok si Gonzalo. Nagulat si Bernadette nang magtama ang paningin nila ng binatang pilit niyang kinakalimutan. Nang maglakad si Gonzalo papalapit sa dalaga ay kumanta siya ng isang kanta, Every Time by A1. Gusto niyang ipabatid sa dalaga kung gaano niya ito kamahal. Every time I kiss, I feel your lips. And every time I cry, I see your smile. And every time I close my eyes, I realize that every time I hold your head in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way since the day I gave your love away. Naluluhang nanonood at nakikinig lang si Bernadette sa binata habang ito'y umaawit. Hindi siya makagalaw sa kinauupuan niya habang kumakanta si Gonzalo. Hanggang sa nagunahan na ang mga luha sa pagdaloy sa kanyang pisngi. Lalo na nang biglang lumuhod si Gonzalo pagkatapos umawit at inilabas ang pulang box na naglalaman ng isang singsing. Ang mga pasahero ay kinikilig na naiiyak na rin habang sila'y pinapanood. Bernadette, ikaw ang babaeng hinihintay ko. Ang babaeng gusto kong makasama sa pagtanda ko. Please wag mo akong iwan. Kapag ginawa mo yun, para mo na rin akong pinatay. I love you, Bernadette. Ikaw ang babaeng mahal ko na hinihintay ko. At mali nakita mo ng gabing yun. Ikaw sana ang isusurprise ko. Magpo-propose sana ako sa'yo ng gabing yun. Pero bigla na lang dumating si Venus at hinalikan ako. Yun ang tagpong naabutan mo. But I swear, hindi ako tumugon sa halik niya. Ikaw ang gusto ko at ang mahal ko. Malalim na humugot ng hangin si Gonzalo. Paano ako makakasiguro na nagsasabi ka ng totoo? Here, watch my proof. I have video from our garden. Serious setup camera for my proposal to you. Pero ibang nakuhanan ng video niya because Venus ruined it. Kinuha naman yun ni Bernadette at pinanood. Lalo pang naluha si Bernadette nang marinig kung gaano siya kamahal ni Gonzalo. Mine, Bernadette, I'm asking you one more time. Will you be my wife and the mother of my children and be my lifetime partner? Madamdaming tanong ni Gonzalo kay Bernadette na patuloy pa rin sa pagluha habang nakatiti kay Gonzalo.
Sobrang saya ni Bernadette. Mahal niya ang lalaking ito kaya bakit siya tatanggi? Niyakap niya ang binata. Oo, magpapakasal ako sa'yo, Gonzalo. Mahal na mahal din kita, Mine. Mahal na mahal. Umiiyak na pahayag ni Bernadette. Yes! Yes! Masayang sigaw ni Gonzalo. Mabilis nitong isinuot ang singsing sa palasinsingan ng dalaga. Palakpakan ng mga pasahero maging mga driver at konduktor ng mga bus sa terminal na yon. Lahat ng pasahero nandito. Libre ko ng pamasahe nyo kahit saan pa kayo pumunta. Masayang sigaw ni Gonzalo. Nagdiwang naman ang mga pasahero ng bus. Hinalikan ni Gonzalo sa labi si Bernadette at mahigpit na niyakap. Hinila na niya si Bernadette pababa ng bus. Kinausap muna niya ang konduktor ng bus na sekretary nito ang darating para bayaran lahat ng pamasahe ng sasakay sa bus na yon. Pagkatapos ay sumakay na si Bernadette sa kabayo pabalik sa bahay ng mga eskosar. Sa araw ding yon ay namanhikan ang pamilya Ranchero sa pamilya ng dalaga. Nang magkasundo ang parehong pamilya kung kailan ang kasal ng dalawa, ay ipinagpaalam muna ni Gonzalo na sa rancho muna mananatili si Bernadette na pinayagan naman ng mga magulang ng dalaga. Makalipas ang 2 buwan na preparasyon sa kasal ay naganap na ang kasalang Bernadette at Gonzalo sa malawak na lupain ng Rancho Antelmo. Cowboy at cowgirl ang team ng kanilang kasal. Masayang-masaya naman ang parehong pamilya at ang mag-asawa. Mabilis na dumaan ng panahon at ngayon nga ay kabuanan na ni Bernadette sa first baby nila. Gonzalo! Manganganak na ako! Malakas na sigaw ni Bernadette. Naramdaman niya ang pagputok ng panubigan niya. Teka lang, Mine. Dadalhin na kita sa hospital. Baby, huminahon ka please. Huwag ka munang lalabas. Stay at your mommy's tummy for a while, okay? Dahil sa pagkataranta ay walang suot na damit at nakashort lang si Gonzalo nang buhatin si Bernadette pasakay ng kotse. Hindi pa magkapareho ang suot nitong tsinelas. Taranta ring sumunod sa kanila sina Sergio, bitbit ang t-shirt ni Gonzalo at tsinelas pati mga gamit ng baby at ni Bernadette. Pagkarating sa ospital ay pinasok na agad si Bernadette sa delivery room. Ilang oras lang ang nakalipas ay inilabas na ang mag-ina ni Gonzalo. Sa private room ng hospital ay nakahiga si Bernadette habang nasa tabi nito ang anak nila ni Gonzalo. Salamat, Mine. Binigyan mo ako ng isang napakagwapong anak. I'm so proud of you. Kinaya mong ilabas si baby ng ligtas at healthy. Nakangiting pasasalamat ni Gonzalo sa asawang kagigising din lamang mula sa panganganak. Salamat din sa walang sawa mong pagmamahal sa akin at sa anak natin. Madamdami namang sagot ni Bernadette. Medyo groggy pa siya. Pero dahil nasilayan niya ang gwapong asawa at cute nilang baby, nawala agad ang antok at pagod niya. Hindi ako mapapagod na mahalin ka at ang anak natin at magiging anak pa natin. Ako rin, Mine. I will love you forever. Thank you dahil tinanggap mo ako sa puso at buhay mo. Kahit na nagmula sa pera ang lahat kaya tayo nagkakilala. Let's forget about it. You're worthy to be my wife. Walang katumbas na halaga ang pagmamahal ko sa iyo at sa anak natin. Kahit ubusin ko pa ang yaman ko, makuha ka lang, gagawin ko. And I'm happy that you're no longer my rented bride, but my real forever wife. I love you, my lovely wife. Sinalyuhan nila ng isang halik ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Nahinto lamang ang lambingan nila dahil dumagsa na ang lahat ng mga kapatid ni Gonzalo, kasama ang mga magulang nila at pamilya ni Bernadette. Pero sa ingin ng pamilya Ranchero ay tila ba binging-bingi ang baby nila sa mga uncle nito. Pero panay pa rin ang ngiti ng anak nila at unat ng kamay at paa na tila ba sinasabing ito na ang prinsipe ng mga ranchero ngayon. Ang pag-ibig ay dumarating sa buhay ng isang tao nang hindi inaasahan. Kaya kapag natagpuan mo na ang pag-ibig mo, huwag mo na yung pakawalan at baka pagsisihan mo sa bandang huli. Salamat sa pakikinig sa pag-iibigan ni na Bernadette Escosar at Gonzalo Ranchero. Ating antabayanan kung sino sa Ranchero siblings ang sunod na tatamaan ng pana ni Cupido. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.